So, to make DV, click natin yung payment. Sample lang natin to ha. Open. So, ilagay natin yung date. Pwedeng yung PO date or yung bill date natin for like sa utilities. Pay or reimburse to is kung sino yung mag-a-appear sa cheque or sa DV. Pag same name or same lang yung payee at reimburse to or yung supplier, dapat pareho yung mag-a-appear dito. Pero pag iba yung payee at reimburse to kung sa supplier, kailangan siyang palitan. Sample ang supplier dito, si Inove dapat ang lalagay nyo. Pag magkaiba yung pag reimbursement lang ito ha, or magkaiba yung payee tapos yung supplier, then select EIP tayo kung saan natin ibabawas na EIP yung transaction natin. So create tayong DV, create new, paglagay nyo ng date, mag-a-appear na yung payee name and taxes for Perfecto Padayaw. So itong taxes info for is ito yung supplier, yung nandito kanina yung nandito. Pero pag reimbursement kasi ito yung mag-a-appear sa cheque pa din kasi babalikan natin yung binayad nila, 'di ba? Tapos sa DV. Pero ang supplier for example is si Inove. Pag-create natin ng DV, paglagay natin ng date, magiging Inove ito. Kumbaga kung ano yung nandun sa supplier, yun ang ilalagay niya dito, at kung ano yung taxes na classification ni Inove, yun din ang ilalagay niya dito. Sample natin ulit. So tayo kay Inove, wala siyang VAT class or classification, lagyan natin VAT individual tapos services. Yung TIN, wala pala siyang TIN. Sample lang to Tapos yung zip code 6,000. So contact number, close. Now siya yung reimburse, sa kanya natin babalik yung pera, pangalan yung cheque, ito yung supplier. So paglagay natin ng date, magkaroon na siya ng classification. Ito yung classification na nilagay natin kanina sa Inove. Hindi kung ano yung classification nung nandoon sa payee. Okay? So piliin natin kung anong fund source. Lagay natin internet to, diba? Internet subscription. Yung amount is 3,490. Compute na siya based sa taxes na classification dito, and then tax would be 2 and 5. And cash in bank. Okay. Always nyo unahin yung expense code, okay, bago yung tax, then yung payment. Kung gusto nyo mag-delete, kung nagkamali kayo, i-click nyo lang ito, then pindutin nyo yung delete sa keyboard nyo. So ganun siya mag-delete. Okay? For example, mali yung tax computation ng system natin. Minsan kasi nagkakaproblema sa decimal. Kunyari ito 81. Tapos dito sa pag-compute ng tax, mas malaki o mas maliit. So kung aayusin nyo yan, dito dapat kayo mag-edit. Dito sa 1 to 10
na column. So, pag balance kasi, puti yan. Pag disbalance, magpupula kasi siya. At hindi rin kayo makakapag-print. Sa kunyari, pula ito. Here, mag-print ng DB. So, ayusin nyo muna dito. So, yung total lang tax 5% is equal dito. Yung 2% equal dito. Then, lagay natin yung date. So, automatic na to. And then, para mag-generate tayo ng DV, click nyo yung print DV. So, may blanco pa. Pero, nag-generate na yung DV number natin. So, meron na tayong DV. Okay? And then, 2307. Di ba kanina yung VAT classification, ba't tingnan nyo ang dami? Kasi nga, pag nilik nyo itong 2307, meron tayong explanation dito. May ATC code tsaka explanation. Iba yung explanation ni VAT individual sa corp. Iba rin yung ATC ni VAT contractor sa non-VAT. Okay, so kailangan nyo talaga siyang i-identify. So, ganun lang ang pag-identify at paggawa ng DV. So, you can print check palitan dito.